Gusto nyo bang matutunan kung paano gumawa ng OG type na offset? Tara, samahan nyo ako at i-demonstrate ko sa inyo step by step kung paano gumawa nito pagkatapos ng maiksing intro. Magandang araw na naman guys. So another offset na naman yung ating ngayong pag-aaralan. Ito ay isang klase ng offset din na wala naman siyang kanto. Alright? Pwede siya maging square o rectangular. Ito yung magiging example natin. 4 cm by 3 cm. 3 cm yung sidings natin. So 4 cm yung top. Ang difference natin ay 3 cm. Then yung length natin ay 7 cm. Sa paggawa ng OG type, umpisa, so gawa muna kayo nito, eskwalahan nyo muna to. Yun. Then, simula dito, kuhanin mo yung size. Hanggang doon, 7 cm. Eskwalahan mo rin ngayon itong isa. Kuhanin mo naman yung 3 cm na difference. Next, yung size, 3 cm. So, mula na dito sa point na to, kumuha ka ngayon ng 3 cm. So, sa pagle-layout niyan, guys, ang gawin nyo muna ay hatiin nyo sa gitna. 3 cm, 1.5 cm yung kalahati. Ayan. Ganon din doon sa kabila, 1.5 cm. Barahan mo muna yan ngayon. Then, hatiin mo ngayon itong offset mo. Ito yung gitna. Itong kalahati nito, hatiin nyo pa ulit kasi kailangan mag-meet up itong dalawang line na to. Kailangan hatiin pa ulit natin ito. Yung ginawa mo din naman dito, pwede mo na rin gawin naman dito sa kabila yun eh. So, equal lang naman yung kasi kalahati lang din naman, di ba? Itong point na to, at saka ito, barahan mo yan. So, yun oh. So, ito yung gitna niya. So, hanggang dito. So, hanggang dito yung angle mo para mag-meet up itong dalawang curve. Then, ganun din doon sa kabila. So, dito siya nag-meet up. So, diyan tayo magko-compass. So, ganun lang guys. Kumpasan natin kung tatama nga. Alright, oh. Sakto guys, oh. So, ganun din yung mangyayari din dito sa kabila, sa top. Alright. So, sakto guys. So, yun. Na-form na natin ngayon itong OG type na offset. Etong part na to, ay pwede na natin i-pattern yung kabila nito dahil equal lang naman. Kung halimbawa ito ay A, gawin natin B itong top. Then, itong gilid na to ay C. Then, itong bottom ay D. Itong A and C, pwede natin i-pattern. Then, itong B at D, pwede na rin i-pattern natin. Okay? So, ganun lang kadali yung paggawa ng OG type na offset. Paano makukuha naman natin yung length nito? Yung haba nito? So, para makuha natin yung length niyan, gamitin din natin yung ating formula. Ito guys, ay equivalent sa 45 degrees. Ito, tsaka itong point na to, 45 degrees yan. Tama? Itong angle na to ay 45 degrees. Itong angle na to, 45 degrees. So, itong angle na to, 45 degrees din yan. Dalawang 45 degrees na pinagbaliktad mo lang, magkabaliktaran ng position. So, I hope na susundan nyo guys, ano. So, ang computation natin dyan, so para makuha natin yung length ng B at saka D, ang radius nito ay simula dito hanggang dito. So, ang radius niya ay 3.5. Diba sa 45 degrees, yung radius niya ay divide 2 times 1.57. 3.5 cm divide 2 times 1.57. So, 1.75 times 1.57. So, ang sagot ay 2.75. So, ang length ngayon nito ay 2.75. So, ang length nito ay length na rin nitong kabila, 2.75 din. Pwede mo rin actual na i-measure yan. Radius 1 yan, R1. Then, yung R2 equals times 1.57. So, ang radius ng R2 natin ay simula ngayon dito hanggang dito. So, ito ay 3 cm. Tapos, simula dito hanggang dito ay 3.5 cm. So, magiging 6.5 equals 6.5 divide 2 times 1.57. 3.25 times 1.57. 5.10. So, R2 equals 5.10 cm. Ito ang haba naman ng arc 2 natin. Itong curve na to. Pwede mo rin i-actual.
Ito yung arc 1, ito yung arc 2. Di ba itong arc 2 na to ay pares ang haba nito at saka ito. Then ito at saka ito ay pares lang. Tama? So ngayon, kapag pinag-plus naman natin ngayon ito, ang magiging sagot ay, ito na yung length nito. Tama? R1 plus R2, 2.75 plus 5.10 equal 7.85 cm. Ito, ang haba nito ay 7.85. Sukatin natin, ano. Oh guys, 7.85. So almost 8, okay? So I hope guys na nasundan nyo. Lipat natin. So yung ginawa natin dyan, lagay na rin natin dito. Ayan, 7 cm size, 3 cm. Then 3 cm yung difference. Then yung size, 3 cm. Then hinati natin, 1.5. Then ito yung kalahati din ito, 1.5 cm. Alright, so barahan natin itong middle. Then hatiin natin. Then hatiin pa ulit natin. So dito tayo kukuha ngayon ng angle. Then yan, kumpasan na natin guys, ito. Then ikumpas na rin natin dito sa kabila yon. Then ito rin. So nabuo na natin yung OG type natin na offset. Pwede natin pattern to para sa C. Okay? Next natin na yung para sa B and D. So yung full length ng B and D ay 7.85 cm. Ang size ng ano natin ay 4 cm. Alright? Ayan, 4 cm. Okay, then yung length niya ay 7.85 cm. Ayan, so ito na yung length ng top natin and bottom. Then ito yung side. So i-pattern na lang natin ito, gupitin. Alright, so gupitin natin guys, then buuin natin para makita natin yung result. Yan nga natin kung tama yung ating layout. Double check natin. Sakto lang, no? So yun guys, ito na yung ating OG type na offset. So kung mapapansin nyo, eksakto naman doon sa reference natin na ginawa. Alright, 3 cm yung difference, yan. Then yung length, eksakto rin na 7 cm. Then yung size natin, eksakto rin yung sidings, 3 cm. Then yung top and bottom na 4 cm. Alright, ganun lang guys yung paggawa ng OG type na offset. So, mas maganda din kasi ito kaysa doon sa kantuhan kasi yung flow ng hangin dito swabe. So, I hope na may another knowledge na naman kayo natutunan regarding sa OG type na offset. Paki-like and share na lang din ang video natin para mas marami pa yung nakakaalam regarding sa sheet metal fabrication at mas marami rin yung matututo. So, yun lang guys and thanks for watching.